At bago yan, mga mahal, tayo po muna ay nagpapaabot po ng Happy Father's Day sa lahat ng ama. Praise the Lord, mga mahal, at especially sa ating pong beloved, praise the Lord, ng Happy Father's Day sa ating pong minamahal at ginagalang na mahal na pastor, praise God, ganoon din po sa mga manugang ng ating mahal na pastor at beloved Minister Weldy James, mga mahal, ating Pods, mga mahal, ng Happy Father's Day sa buong po mga mahal pamilya sa ating pong mga manugang ng ating mahal na pastor. At sa mga lugar na ito, praise the Lord, masaya ba ang mga tatay? Amen, praise God. Mga mahal, ito po ay isang bagay na ating ginugunita. Sabagat napaka-importante, mga mahal, na bagay na ating pong binibigyan ito ng importansya sa buhay ng mga tao. Maraming tao, mga mahal, na parang binabaliwala lang po nila, mga mahal, yung mga ganyang bagay. Kaya ating tatalakayin sa umaga ito, be the great model and devotive father. Mga mahal, pagiging dakila at huwarang dibutong ama, mga mahal. Isang bagay, at unang-una, sabi nga po ng banal na kasulatan na binibigyan po natin ng respect o respeto dito po sa aklat po, Book of Hebrews chapter 13, verse 7, mga mahal, ating alalahanin ang mga bagay ang nagpupuno sa atin. Mga minmahal ang nagtuturo sa atin ang ating beloved parents in the Lord. Kaya po, unang talata, mga kapatid, Hebrews chapter 13, verse 11. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Those faith follow considering the end of their conversation. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Sa Biblia, mga mahal, Father our faith. Tinawag po si Abraham na tinatawag ng ama ng pananampalataya. Ating mga mahal, inaalaala yung mga bagay na sinasabi ng Hebrews chapter 13, verse 11. Remember them which I have the role over who have mga mahal, upang ating bigyan ng halaga. Ang nagpuno sa atin, ang nagturo sa atin. Sabagat, mga mahal, nagkaroon sa atin nagpupuno sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At tayo, mga mahal, bagamat nung panahon, tayo po ay mayroong relihiyon at mayroon din tayong nakilala, mga mahal na Diyos, pero hindi itinuro sa atin ang tamang pagrespeto o ang tamang paggalang o ang tamang paggunita. Kaya may mahal, sabi po dito sa ating paksa na pag-aaralan, ang ama ang haligi ng tahanan, sabagat siya ang tibay at tatag ng pamilya. Everybody say, praise the Lord. Kaya po may tinatawag tayong parents in the Lord. Sila ang ating ama sa pananampalataya. Hinubog tayo sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pangangaral. Inilaan nila yung kanilang sarili upang tayo iharap sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, gaano kahalaga ng isang ama, gaano kahalaga na itinalaga ng Diyos. Kapag nawala po ang ama, karamihan sa tahanan ay naging broken family. Nakikita po natin, kapag nawala po ang father de pamilya, kadalasan, naging broken family, nagkakahiwa-hiwalay ang mga anak, mga minmahal ko, kung sila po ay nagkakaroon ng problema, wala silang masandigan. Dahil importante yan eh. Ano ba ang halimbawa ng tinatawag, mga kapatid, ng isang huwarang ama? Dibuto ito sa Diyos. Dito yung ating pong pag-aaralan, mga mahal, ang mga tinawag ng ating malabay, tinatawag na man of God. Ano yung kanilang ipinamana sa kanilang mga anak, mga minmahal? Hindi kayamanan, kundi ang sabi ng banal na sulatan, ipinamana ni Abraham, mangimal, ang isang tinatawag na isang huwaran. Ayon po sa Genesis chapter 18, verse 19, na kung paano niya isinagawa, mangimal, upang ipag-utos sa kaniyang mga anak. Kaya ating nakita ito sa ating beloved
Praise in the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sino po ang nangangasiwa sa kasalukuyan at sa ating kapanahunan? Nadyan po, mga mahal, ang mga anak ng man of God, ang anak ng ating mahal na pastor. Amen? Maraming mga kinakaharap para sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ipinakita at nakita nila, mga mahal, sa ating beloved, praise in the Lord. Praise God. At sino ba ang nagmana? Tayong mga Kristiyano na narito ngayon ang nagmana ng pangako at pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Kindly po. The first book of Moses called Genesis chapter 18 verse 19. For I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to the justice and judgment that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Yes. So we can Tagalog, sapagkat siya'y aking kinilala, upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan, pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kaniyang ipangako tungkol sa kaniya. Amen. Everybody say amen. Mga mahal, ang lahat ng bagay lilipas eh. Lahat ng bagay ay mawawala. Kaya tinawag, mga mahal, na debuto sa Diyos. Kanyang ipinangako, mga minmahal, ang sabi, for I know him, that he will command his children, and his the household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, mga minmahal. That the Lord I bring upon Abraham, that we in heart is spoken of him. Napakaliwanag po, napakagandang isang halimbawa. Sabagkat kanyang kinilala, mga mahal ko mga kapatid, yung utos ng ating mahal na Panginoon, ipinamana niya sa kanyang anak. Magi sa kanyang kasambayan, sabi niya, sa pagkamatay niya ay maingatan nila ang daan ng Panginoon. Amen? So ibig sabihin, mga mahal, ang buhay natin dito, sa mundong ito, kahit mga mahal tayo banal, lilipas din. Pagpapahingahin din ng ating mahal na Panginoon. Pero yung mana ni Abraham sa kanyang anak ay kanyang ipinagbilin at ingatan ang sabi, ingatan ang utos ng ating mahal na Panginoon. Na kung paano si Abraham lumakad na mayroong katapatan sa harap ng Diyos. Mga mahal, kung ating pong sisiyasatin ang history ni Abraham, mga mahal, bago siya magtagumpay, napakarami po mga trial at challenge na nangganap sa kanyang buhay. Hanggang sa sinubok siya ng ating mahal na Panginoon, manginmahal ang kanyang anak na pinakamamahal niya, manginmahal hinihingi sa kanya ng Diyos, manginmahal pero hindi niya ipinagkait ni Abraham, sabagat alam niya ang lahat ng bagay ay nanggaling sa ating mahal na Panginoon, kundi siya po ay naging tagasunod. Kaya ang sabi namin, gumawa ka ng kabanalan at kahatulan upang padating ng Panginoon kay Abraham ang kaniyang pangako tungkol sa kaniya. Darating ang sinasabing pangako ng mahal na Panginoon. Dito, mga mahal, binasbasan at pinagpala ang kaniyang pamilya. Si Isaac, mga minamahal, mga kapatid, kung paano ang sinasabi roon, ipinamana upang mga mahal, yung kanilang bawo, yung kanilang mga pangako, yung kanilang mga panata. Napaka-importante nito, mga mahal, and Old Testament, nadyan na po yung kanilang pangako sa mahal na Panginoon. Mamatay, mabuhay, mga gagampanan nila ang kanilang tungkulin sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. At kanilang ipinamana yan, binasbasan, inililipat ba yung power, yung kapangyarihan, mga minmahal. Kaya sa ating nakikita ngayon, dahil sa paghuhubog ng ating beloved praise in the Lord, sa kanilang buong pamilya, mga minmahal, lalong pinagpala at lumago ng lumago ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Inanoint ng Diyos yung kanila mga sinasabi, dapat ito'y sundin natin dahil sila ang tinalaga ng ating mahal na Panginoon. Yung pagrespeto, yung paggalang, napakahalaga niyan, mga mahal. Kaya dito, mga mahal, maging si Abimelech, hindi niya maunawaan. Ang sabi ni Abraham, ibibigyan kita, mga mahal, ng tupat baka. Mga mahal, hindi niya maunawaan ano ang kahulugan. Ang sabi, ito yung ating pangako sa ating Diyos na hindi babaguhin na patunay na ikaw, tayo ay hanggang mamatay mabuhay, gagamitin ng Diyos sa kanyang
iglesia. Maglilingkod at maging tapat sa Panginoon. Say, praise the Lord. Mga mahal ko mga kapatiran, sa buhay natin, bilang kami na mangaral, mga mahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kami po nakakilala inyong abalingkod, mga mahal, teenager 1983. Dito na po ako nagkapamilya, dito na po ako nagkaroon ng anak, mga mahal, mga kapatid. Kaya makikita mo yung kaibahan eh. Yung mga anak ng mga Kristiyano, mga mahal, ultin mo po, hospital o doktor, mga mahal, o gamot, hindi nila kilala. Dahil sila po ay nabuhay sa pananampalataya. Itinuro sa kanila, mga mahal, ang Diyos natin makapangyarihan. Iba di say, praise the Lord. Mga mahal, maraming mga magulang ngayon, nagsasuffer sa kanilang mga anak. Yung iba sa Pilipinas, ipinabibilanggo nila para lamang mabago yung kanilang mga anak. Mga mahal, binubugbog nila para lang mabago yung kanilang anak. Pero tayo nahubog ng Word of God, ng salita ng Diyos, mga mahal, ang ating mga anak, nagkaroon sila ng takot sa ating dakilang Diyos at naglingkod sa manapoy. Yan yung mana. Iba di say, Amen. Genesis chapter 21, 26 up to 29. Praise the Lord. In the book of Genesis, chapter 21, verses 26 to 29. And Abimelech said, I wot not who hath done this thing, neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but today. And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech, and both of them made a covenant. And Abraham set 7 ewe lambs of the flock by themselves. And Abimelech said unto Abraham, What mean these 7 ewe lambs which thou hast set by themselves? Dito po sa wikang Tagalog. At sinabi ni Abimelech, Aywan, kung sinong gumawa ng bagay na ito. Na di mo naman sinabi sa akin, at hindi ko naman nabalitaan kundi ngayon. Amen. At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka, at ibinigay kay Abimelech, at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, Anong kahulugan nitong 7 korderong babae na iyong ibinukod? Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung itutuloy mo sa verse 29, ito yung kanilang panata, yung kanilang pangako sa isa't isa. Napatunay ang sabi ng verse 28, Mangin mahal, in Abraham 6:7, who loves of the flock by themselves. Ibinukod ni Abraham ang 7 kordirong babae sa kawan. Mangin mahal, ipinagkaloob, mangin mahal, ang sabi roon kay Abimelech, mangin mahal, naggumawa sila ng 2 isang tipan. Manginman yung pangako nila sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya manginman, ito po yung bagay na dapat manginman isang huwaran. Yung mga sinasabi ng banal sulatan, binasbasan at pinagpala. Maging ang kanilang pamilya, maging ang kanilang ari-arian ay pinagpala at kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga po ng pagsunod. Everybody say amen. Ang ama ng tahanan, mangin mahal, yan po lahat ay gagawin niya para sa kanyang mga anak. Sacrifice ay gagawin niya. Praise the Lord. How much more, mangin mahal, ang ating magulang sa mahal ng Panginoon, yung pag-aayuno at panalangin, mangin mahal, na ginawa ay ginugol nila sa atin ang mahabang panahon. Amen. Na inubos na nila ang kanilang lakas para lamang tayo alagaan sa pananalangin, mangin mahal. Kaya mapalad tayo na napabilang tayo sa tunay na manubgan na tinalaga ng Diyos. Ama ng pananampalataya, kung paano si Abraham, siya po ay gumawa. Ang sabi niya, hindi sa lahat ng oras ako'y kasama nyo. Sabi niya, mangin mahal, pagkamatay ko, gawin nyo mga bagay ng aking ginawa. Kaya mangin mahal, sa buhay natin, iginagawa natin. Si Jacob, mangin mahal, sabi, inalis ang kasamaan sa pamilya dahil ang kanyang mga pamilyang iba nahiwalay. Mangin mahal, humiwalay, sumamba sa ibang Diyos. Mangin mahal, naging matigas ang kanilang puso. Ano po ang bagay na ginawa ni Jacob? Nung makita niya ang kanyang anak, ang kanyang pamilya, nalilihis ng landas. Praise the Lord. Ang sabi ro sa Genesis chapter 35, verse 2 up to 4. Kaili po. Praise the Lord from the book of Genesis chapter 35, verses 2 to 4. And then Jacob said unto his household, and to all who were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments.
And let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. And he gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the oak which was by Shechem. Sa wikang Tagalog, nang magkagayoy, sinabi ni Jacob sa kaniyang sangbahayan, at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nga sa inyo, at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. Amen. At tayo'y magsitindig at magsisimpa tayo sa Bethel, at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, at sumaakin sa daan na aking nilakaran. At sa kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos na nasa kamay nila, at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga, at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong insina na malapit sa Shechem. Amen. Amen. Panapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal, sa araw na ito. Tayo ay nagdiriwang ng Ama, mga mahal, ng bilang paggunita, mga mahal, sa isang magulang. Kung paano, mga mahal, isang bagay na ginawa ni Jacob sa kanyang buong pamilya. Kaya't ang sabi niya, mga mahal, nang magkagayoy, sinabi ni Jacob sa kaniyang sambayanan, lahat niyang kasamaan ay ihiwalay ninyo ang Diyos ng iba sa gana ninyo, at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong suot. Praise God. Ano ba ang binibigay, mga mahal, para sa kanyang buong pamilya? Upang sila, mga mahal, ay magbalik loob sa Diyos. Aayaw ng isang magulang na ang kanyang anak ay mapahamak. Amen? Dito ating pinag-usapan, mga mahal, ito'y mga tao ng Diyos na pinili, hinirang ng ating mahal na Panginoon upang pangunahan. Mga mahal, hindi sinabi magpakalayaw ka. Hindi niya, mga mahal, tinudyo ang kanyang anak na magpakasama. Kundi ang sabi, mga bihis kayo. Mga mahal, ang sabi, ihiwalay ninyo ang kasamaan sa inyo. At ang sabi, magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. At kayo ay magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel, at gagawa ako roon ng dambana ng Diyos, at sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, at sumasa akin daan sa aking nilalakaran. Sa panahon, mga mahal, Jacob, na doon yung trials. Ang sabi niya, na doon yung kahapisan, na doon yung mga pagsubok. Subalit ang sabi niya sa kanyang mga pamilya, mga mahal, magtindig kayo, magsisampa tayo, gagawa ako roon ng dambana ng Diyos, sumagot sa akin sa araw ng kahapisan. Mga minmahal, kaya't itinaas ni Jacob ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, maging sa bayan, maging sa kanyang pamilya na nahiwalay. Mga minmahal, inilapit sa ating mahal na Panginoon, ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos nasa kamay nila. Mga minmahal, yan po ang mahirap sa buhay. Bagamat tayo sa ating pamilya, hindi lahat ng save. Amen ba? Hindi lahat kasama natin sa pananampalataya. Mga mahal, pero importante doon, ipakita mo yung katapatan mo sa ating mahal na Panginoon, mga mahal, mga kapatid. Maging kami man, maging inyo ang malikod man, hindi lahat pamilya natin nadala natin sa gawain ng Diyos. Mga mahal, pero nakikita nila yung liwanag, nakikita nila yung inawan sa buhay natin, na kung paano, mga mahal, tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon sa pagsunod, sa pagtalima sa utos ng Diyos na buhay. Mga mahal, maging si David, siya po ay mabuting payo, ina-advise siya ang kanyang mga anak. Sabi po ni David sa 1 King chapter 2, verse 1 up to 4, mga na sa araw ni David na kanyang ikamamatay ay ilalapit ang kaniyang ibinilin kay Solomon na kaniyang anak. Ano po yung bilin? Ano yung sinabi, mga mahal, ni David sa kanyang anak? Dito po sa 1 King chapter 2, verse 1 up to 4. Hallelujah, praise the Lord. From the 1 King chapter 2, verses 1 to 4. Now the days of David draw nigh that he should die. And he charged Solomon his son, saying, I go the way of all the earth. Be thou strong therefore, and show thyself a man. Amen. And keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mightst prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself.
that the Lord may continue his word which he spake concerning me, saying, if thy children take heed to their way, to walk before me in the truth, with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee, said he, a man on the throne of Israel. Ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit, at kanyang ibinilin kay Solomon na kanyang anak na sinasabi, ako'y yumayao ng lakad ng buong lupa, ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalaki. Amen. At iyong ingatan ang bili ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patotoo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. Upang papagtibayin ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinilita tungkol sa akin, na sinasabi, kung ang iyong anak ay magsisipag-ingat sa kanilang lakad, nalalakad sa harap ko sa katotohanan, na kanilang buong puso at ng kanilang buong kaluluwa, hindi kukulangin, sabi niya, ng lalaki sa luklukan ng Israel. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Napakaganda, manginman, isang ehemplo. Manginman na sinabi roon, manginman ni David, sa kanyang mga anak. At sa araw na yon, ang sabi noon, now the days of David drew nigh, the Soldai and the Charles Solomon, his son, seeing. Noong mga araw na yon ni David, manginmahal na kanya ikamamatay, ay nalalapit na ang kaniyang ibinilin kay Solomon, ang kaniyang anak, at sinasabi, anong sabi? Manginmahal, anong minana? Manginmahal, yumaon ka, ang sabi sa iyong lakad buong lupa, ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalaki. Amen? Ang bilin doon, lumakad ka, sabi doon ng buong lupa, sa buong lupa, magpakalakas ka, magpakalalaki ka. So ibig sabihin, manginmahal ni David, kung paano, manginmahal, ang sikreto na kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos ng 7 times a day, nagpuri sa Diyos, nagpakalakas, manginmahal, hanggang sa siya mawala yung kanyang buhay, naging tapat sa Diyos na buhay. Palakpakan natin naman ang Panginoon. Kaya si Solomon, kanyang in-advise, kanyang pinayuhan, manginmahal, inyong ingatan ang bilin. Sabi ng Biblia, and keep the church of the Lord thy God, to walk in His way, to keep His status. Inyong ingatan, manginmahal, ang bilin ng Panginoong Diyos, lumakad ka sa kaniyang mga daan, ingatan ang palatuntunan ng kaniyang mga utos at kaniyang mga kahatulan at ang kaniyang mga patotoo, manginmahal. Ang patunay, manginmahal, yung pagtalima, yung pagsunod, yung patotoo ayon sa nasusulat ng kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong giginhawa, saan ka man pumihit. Palakpakan natin, malapay noon. Ay paano kung hindi ka tumalima, hindi ka susunod? Maraming ganon, naging matigas ang ulo. Praise God. Sa mga unbeliever, yung hindi marunong magrespeto, hindi marunong gumana sa kanilang mga magulang, tingnan po yung buhay nila. Napatiwara, nawasak ang buhay nila. Pero kapag nadyan na po yung nawasak ang buhay nila, pipilitin nilang bumalik sa kanilang magulang. Di ba? Manginmahal, ang isang magulang, manginmahal, yan ina-advise niya para sa ikasasagana at kaiunlad ng kinabukasan ng kanyang anak. Amen? Tayo sa espiritual na bagay, dito pinag-uusapan natin, manginmahal, kung paano in-advise ni David, manginmahal, na lumakad ka, anak ko, sabi ni David, Solomon, na may takot sa Diyos, magpakalalaki ka, huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Amen. Upang pagtibayin mo, sabi ng banal na kasulatan, upang pagtibayin ng Panginoon ang kaniyang salita tungkol sa sinasabi kung ano ang inyong anak ay magsipag-ingat sa kanilang lakad. Importante yan. Everybody say, praise the Lord. Noon pa man, manginmahal, pinag-iingat na po ang lahat, manginmahal na mga Kristiyano. Praise God, ina-advise na po sa atin. Kaya ngayon, grabe po yung concern concern sa atin ang ating beloved praise in the Lord. Amen. Bakit? Ayaw tayo mapahamak. Ayaw tayo manginmahal mawala. Praise the Lord. Nakita natin yan, manginmahal. Sa buhay natin before masave tayo. Ako'y nasib sa gawain ito dahil sa pagdaramdam ko sa aking magulang. No, ako, manginmahal, ay naroon na po sa bisyo, manginmahal. Naroon na po ako, manginmahal, sa aking mga kaibigan. Yung pangarap ko na dapat ako'y mag-ialagad ng batas bilang pulis, hindi ko na narating, manginmahal. At noon, nung panahong yun, no, ako po ay napabarkada.
Mismong tatay ko ang nagsabi, lumayas ka na sa tahanang ito. Hindi kita kailangan. Bilang anak, mahal, masakit para pakinggan yon. Ang ginawa ko, umalis ako. Yung panahon pa lang yon, doon ako tatawagin ng ating mahal na Panginoon. Since 1983, doon ako tinawag ng Diyos. Sa Jesus Miracle Crusade, natagpuan ko ang tunay na pangangalaga, ang paglispito, mahal, ng isang tunay na mga magulang. At ang magulang natin sa mahal na Panginoon. Sabi ko, Diyos, napakabuti mo. Dahil kung wala ng mga tao na ginamit sa amin, baka matiwara na ang buhay namin o baka mahal na din na tayo sa hilalim ng hukay. Wala na ang buhay natin. Pero salamat sa Diyos, hanggang ngayon tayo nagpapatotoo dahil mayroong tao na ginamit sa ating kaligtasan. Hindi pa tayo pinanganak, tinawag na po tayo ng Diyos. Amen ba? Iba din say, praise the Lord. May layunin na sa atin ang mahal na Panginoon. Kaya hanggang ngayon, tayo napunta sa church, sa banal na gawain ito ni kapamilya tayo, mga mahal ko mga kapatid. Ipinamamana natin sa ating mga anak na silang lahat ay gamitin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Yan ang napaka-importante, mga mahal, sa buhay natin. Ano ba yung tungkuling huwarang Ama? Sabi nga, may ipinangaral, mga mahal, dito sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 up to 7, Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. Huwag mong iligaw ang iyong pamilya. Gaya ni Jacob, kanina ating binasa. Lumihis ang kanyang mga anak, naglingkod sa ibang Diyos. Di ba? Ibang Diyos ang kanilang kinilala, nag-aliwan sila, napahamak sila. Noong napahamak sila, mahal, mga kapatid, sinong kanilang tinawag? Ang kanilang tatay, ang kanilang magulang, si Jacob. Kaya mga ating makikita, gaano ka-importante may nag-a-advise, mayroong nagpapayo sa atin, lalo na ng salita ng Diyos. Sabi po ng Deuteronomy chapter 6, verse 4 up to 7. The book of Moses called Deuteronomy, chapter 4 to 7. Chapter 4, verse 4. Up to 7. Chapter 6, 4 to 7. 6 to 7. Chapter 6, verse 4 to 7. Okay. For they will turn. 4 to 7, sorry. Sorry. Okay. Amen. Praise the Lord. Hear, O Israel, the Lord of God, one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all might. Hallelujah. And these words which I command this day shall be thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and they shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou rise up. So wikang Tagalog. Digin mo, O Israel, ang Panginoong nating Diyos ay isang Panginoon, at iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay saka iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga sa pagka ikaw ay bumabangon. Amen. Amen. Panapakan po natin naman ang Panginoon para sa mga ama ng tahanan. Napakalaga na magkaroon din tayo ng panahon para sa ating mga anak. Amen. Kung paano natin sila i-guide, turuan, mga mahal, na maglingkod sa Diyos na mayroong takot. Ipakilala natin, mga mahal, kung bagamat tayo, mga mahal, ay namulat sa reliyon. Ipakita natin, mga mahal, sa ating pamilya. Mga mahal, ang Diyos ay isa lang, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos na nag-a-advise, Diyos na nag-iingat. Ipakilala natin. Sabi ng banal na kasulatan, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Iibigin natin ang ating mahal na Panginoon, at sabi roon,
ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas natin ibibigay sa Diyos gaya ng ginawa ng ating beloved praise in the Lord. Buong lakas nila, inubos na nila para maging mahal magugol sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Narito ang mga beloved children, maging mahal, na patuloy maging mahal nangangasiwa sa napakalaking gawain natin. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba-ibang bansa, maging mahal. Kaya ang sabi roon na inyong ituro na buong sikap sa inyong mga anak. Yan po ang ginawa ng ating minamahal at ginagalang malapasor and beloved Mama Dear. Iba they say, praise the Lord. Ang salitain ang tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo, nasa tahanan ka man, bigyan natin ng time ang pamilya natin na sila'y sira ng Word of God upang maunawaan nila darating ang araw, mangiman maunawaan nila ang salita ng Diyos kung paano natin pinapahalagaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Proverbs chapter 22, verse 6, tuturuan natin ang bata ng daan. Dapat niyang lakaran. Kaili po. Praise the Lord. In the book of Proverbs, chapter 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Dito po sa wikang Tagalog, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung mga anak ng ating mga kapatiran, di ba? Nakikita nila sa umaga, nagpipray ka, nagpupuri ka, ginagaya nila. Kaya makita mo bata, makin mahal na 3 years old, makin mahal, nagkasakit yung nanay niya, yung tatay niya, inililihan, siya galing. Kasi yun nakikita eh. Pero sa mga binabi, sa mga diyan sa labas, makin mahal. Sabi nga sa Cebuano, hubog-hubog, makin mahal, makita ko ano nakikita sa kanyang mga magulang, gayon din ginagawa ng anak. Kita mo ngayon, makin sa Pilipinas wala pang 7 taon, makin mahal, elementary pa lang, hindi pa nga nakakapag-grade 1, matindi na po magmura, di ba? Dahil yun po yung nakikita sa kanilang mga magulang. Kaya mga bata, makin mahal dito, na isinilang sa church, itinuro sa atin yung mananangin, bata pa lang marunong na po magpuri. Amen? Kaya sabi, train up a child and way the soul go, and we his the old will not depart from it. Ituro natin ang dapat nilang lakaran. Tumandaman sila, hindi sila hihiwalay. Iba this, praise the Lord. And glory to God sa aking 3 anak, mangin mahal. Hallelujah, mula sa panganay hanggang bonso, mangin mahal. Praise God, wala akong naging problema. Sila mangin mahal lahat ay ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Naisipin natin, mangin mahal, mapalad nga po tayo eh. Mapalad tayo dahil narito na tayo sa tunay na church, sa tunay na iglesia na itinuro sa atin. Ang mga tao ngayon, mangin mahal, yung pagdidisiplina ng mga magulang, mayroon father de pamilya, nung araw, nung panahon natin, di ba? Mangin mahal, yung mamulatan ka lang, tingnan ka lang ng mga magulang mo ng tatay mo, takot ka na, di ba? Ay ngayon, sa sanlibutan kapag tingnan mo yung bata, mumulatan ka lang. Makikipagmulatan di sa'yo. Nung araw, gabi ka disiplina. Yung bata, mangin mahal, panahon natin noon, naranasan ko sa tatay ko dahil ang tatay ko lagi chairman. Mayroon, makita ka lamang, mangin mahal, may kausap siya. Kapag sumangat ka doon, titingnan ka doon, sigurado mamaya, latigo ka. Pero ngayon, mangin mahal, wala na yon, di ba? Pero ang kaibahan ngayon, praise the Lord, nahubog ang ating mga anak sa salita ng Diyos. May pagrespeto, may paggalang, at marunong magpuri sa mahal na Panginoon. Praise God. Bata pa lang. Ay, minsan nga, mangin mahal, mas masipag pa yung anak natin magpuri kaysa atin. Amen? Talaga, natututo silang manalangin bago umalis, pumunta sa eskwela, nagpupuri sila sa Diyos. Yan po isang bagay na ating natutunan sa pagtuturo sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Mangin mahal. Kaya, napakahalaga, mangin mahal, na mabuti ang kaniyang sarili, sambayanan ay kanyang sinusupel. Tinuturuan, sabi ng 1 Timothy chapter 3, verse 4, to control. Mangin mahal, may pagmamahal din, may pag-ibig. Pero tayo mga Kristiyano, hindi naman pwede, mangin mahal, bilang tatay mo, bubugbugin mo, sasaktan mo yung anak mo, ito din na mangin mahal ay depende. Pero hindi po yan iniangkop, mangin mahal, ito po ay hindi dapat sa ganon ang paghuhubog sa ating mga anak. Kindly po. Praise the Lord from the book of 1 Timothy chapter 3, verse 4. One that ruleth
well his own house, having his children in subjection with all gravity, sa Tagalog, na mamahalang mabuti ang kaniyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kaniyang mga anak na may buong kahusayan. Amen. Iba din, siyempre, saan po natin nakita, mga mahal, nahusay ang kanilang mga anak sa pamilya ng ating mahal na pastor. Amen? Nakita po natin, mga mahal, nananahang mabuti ang kaniyang sariling sambayanan at sinusupil ang kaniyang anak na may buong kahusayan. Kahusayan, mga mahal, sa salita ng Diyos, mga mahal. Itinuro sa atin, mga mahal, sabi, yung tunay na pagmamahal sa gawain ng ating mahal na Panginoon dahil namana yan sa mga magulang. Praise God, to love, upang kanilang turuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanilang asawa. Amen. Napunta na ako rito. Mga mahal, ibig sabihin, maging yung lalaki, asawa nyo, mga mahal, ibigin natin. Amen? Dahil yan ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Napaka-importante, mga mahal, na ginagawa natin. Mga mahal, kaya ngayon ay araw, mga mahal na mga ama, ipinagdiriwang sa bansa natin. Talaga iba, lumalabas pa, mga mahal, inilalabas nila ng kanilang mga tatay, mga mahal, para ipakita yung pagmamahal. Praise the Lord. Mga mahal, yan po'y napaka-importante dito ating binasa no kung paano, mga mahal, ang mga man of God na tinawag ng Diyos, kanilang ipinamana sa kanilang mga anak na magkaroon sila ng takot sa Diyos, lumakad na mga mahal na may kaayusan, na may kabanalan at karunungan. Yan po ay napaka-importante. Kaya mga mahal mga kapatid, sa tanghaling ito, tayo po'y tumayo, mga mahal sa umaga ito, awitan natin ang mahal na Panginoon. Kung may mga baguhan po tayo, maging webcast viewers po natin sa lugar, mga mahal ng ating pong kinalalagyan, awitin po natin aking Jesus. Habang inaawit po natin ang awitin ito, papurihin po natin ang ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Siya'y dakila at mabagpala kailanman. Mga mahal, tayo, mga mahal, sabi roon, sa ating maging dakila at uwarang diputong Ama. Mga mahal, yan po ay nakita po natin ang pardon sa ating beloved parents in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Tayo po'y magpuri sa aking Jesus.